Sa video natin ngayon ay pag-uusapan po natin si Pi Network or Pi, ang kilalang project dito sa mundo ng crypto kung saan ay dinisenyo para sa mobile mining. Kamakailan lang ay umangat po siya ng 7% sa kanyang presyo. Pero ayon po sa mga indicators, mukhang hirap pa rin ang mga bulls o mga buyers na umaasang tumaas ang kanyang presyo. Kaya ang tanong, ito na ba ang simula ng pag-angat ni Pi o isa lamang itong pansamantalang paghinga sa patuloy niyang pagbaba? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung tumataas nga bang talaga itong si Pi Network. Yan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo naman, tumataas naman po siya kapag i-check natin yung kanyang chart. Sapagkat si Pi ay tumaas po siya ng 7% sa loob ng isang linggo. Mula po sa dating presyo nito, umabot na po siya ng 0.65 na medyo magandang balita para sa mga matagal nang nakahold ng kanilang Pi. Pero tandaan natin, ang 7% ay maliit lamang kung ikukumpara po natin sa laki ng kanyang ibinaba nitong mga nakaraang buwan. Ang pag-angat na ito ay tila dulot po ng overall market sentiment. Hindi dahil sa malakas na demand para kay Pi. Ibig sabihin ay sumasabay lang siya sa galaw ng market pero hindi siya ang nangunguna. Ngayon ay may lakas ba? Meron ba talagang lakas ang mga bulls? Ayon po sa technical analysis ay wala pa rin pong matibay na kumpiyansa ang mga bulls. Ibig sabihin ay kahit may pataas, hindi pa rin ito sinusuportahan ng matibay na buying pressure. Ang isa po sa mga indicators na nagpapatunay nito ay ang Relative Strength Index or RSI. Yan po yung nakikita natin dito sa chart na ito. Yan po yung RSI indicator ni Pi. Ayan, ang RSI ay ginagamit po para makita kung overbought na ba or oversold ang isang asset. Ang value ay higit po sa 70. Yan, kapag ang value po nito ay higit sa 70, overbought na po ito at maaari po siyang bumaba. Kapag nasa ilalim naman ng 30, oversold at maaari po itong tumaas. Pero sa kaso po dito ni Pi, makikita natin dito na ang kanyang RSI ay flat lamang. Ibig sabihin ay wala pa siyang malinaw na direksyon. Wala siyang buying or selling na nangingibabaw or pressure. Parang sinasabi ng market na teka lang, titignan muna natin kung saan nga ba papunta itong si Pi. Ayan, yung ikalawang indicator naman natin dito ay ang tinatawag na super trend indicator. Ayan. Isa na rin po itong mahalagang indicator. Ito ay parang dynamic na resistance na nagbibigay po ng linya sa chart para ipakita kung bullish o bearish ang market. Sa ngayon, ang linya po ng super trend ay nasa 0.85, mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo ni Pi. Kapag ang presyo ng isang crypto ay nasa ilalim ng super trend line, ibig pong sabihin nito ay bearish pa rin ang trend. So kahit umangat si Pi ng kaunti, ang pangkahalatang galaw po niya ay pababa pa rin. Parang may malakas na pader sa taas niya na hindi niya maakyat. Ngayon is dito naman po tayo sa 20-day EMA. Ayan. Yan po yung kulay blue na yan na linya. Yan po ang 20-day EMA. Para itong average na presyo sa loob ng 20 days pero mas binibigyan pansin nito ang pinakabagong presyo. Sa kaso po ni Pi, ang presyo niya ngayon ay nasa mas mababa kaysa sa 20-day EMA. Yan, ibig sabihin nito ay nasa short-term downtrend po siya. Kung hindi po tataas ang demand para kay Pi, posible po siyang bumagsak muli at balikan ang kanyang dating all-time low na nasa presyong 0.40. Pero kung magigising po ang mga bulls at magsimulang bumili, may pag-asa po siyang umangat at akyatin ang presyong $1.01. Ngayon is ano po ang posibleng mangyari kay Pi sa mga susunod na araw? Ayan, meron pong dalawang posibilidad. Una ay maaari po siyang magpatuloy sa kanyang pagbagsak at pangalawa ay maaari po siyang bumangon. Ayan, kung siya ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak, yan ay kung wala po siyang solid na buying pressure at hindi po bumalik ang kumpiyansa ng mga investors. At dahil diyan ay maaari po mo siyang muling bumagsak
ng hanggang sa presyong 0.40. Lalo na kung wala pa ring malinaw na balita tungkol po sa official launch ng kanilang mainnet o kung kailan magiging available sa public exchanges, particular po sa mga major exchanges si PiCoin. Yan, kung makakabawi naman ang mga bulls ay mangyayari ito kapag biglang tumaas ang demand o may magandang balita tungkol sa project, tulad po ng listing sa malaking exchange o partnerships. Posibleng pumalo po siya muli pataas at maaaring niyang lampasan po yung EMA natin dito at mapunta sa presyong $1.01 o baka mas mataas pa. Pero sa ngayon, ang market sentiment po ay halo-halong emosyon pa rin. Wala pang malinaw na direksyon itong si Pi. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni PiCoin. Para sa atin na nag-hold dito kay PiCoin o kasali po sa mining apps nito mula pa noon, ito ay mixed emotions. Ang 7% na pagtaas ay maaari pong magbigay ng konting pag-asa, pero hindi pa rin ito sapat para masabi nating bull run na ito. Kung iniisip mong i-trade o i-convert ang PiCoin mo, kailangan mo pa rin maghintay dahil hindi pa listed sa mga major exchanges ang PiCoin na galing sa app. Kumbaga wala pang tunay na liquidity kaya hindi mo pa ito maibebenta ng direkta sa market. Para naman sa mga Pinoy na investor na tinitignan itong si Pi bilang potential na project, maging maingat po. Habang exciting po ang kanyang potential, kulang pa rin sa transparency at konkretong roadmap itong si Pi Network. Hindi po sapat ang hype. Kailangan natin ng malinaw na utility, partnership at saka updates mula sa kanilang team. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay maganda naman po ang layunin ng Pi Network. Ayan po yung gawing accessible ang crypto mining sa lahat gamit lamang ang cellphone. Marami sa atin ang natuwa noong una dahil hindi na kailangan ng mamahaling equipment para magmina. Pero habang tumatagal, nawawala po ang excitement kapag walang malinaw na direksyon. Ang 7% na pagtaas ay parang paghinga lamang sa gitna ng mahabang pagbaba. At kung hindi po kikilos ang team ng Pi Network para bigyang linaw ang future project, baka mawalan po ng tiwala ang community. Kaya ang payo ko po ay mag-observe muna tayo. Wag po muna tayo mag-all in. Bantayan natin ang mga susunod na updates mula sa PiCore team. At kung ikaw ay isa sa mga nagmimina pa rin araw-araw, good job dahil nakakapag-ipon ka ng tokens. Pero tandaan natin, ang tunay na halaga nito ay nasa utility at adoption. Kapag wala nito, baka mauwi lang ito. Mauwi lamang ito sa wala. At ayan sa kabuuan, sa panahon natin ngayon, ang bawat galaw po sa market ay may kaakibat na panganib at oportunidad. Si Pi ay isa sa mga project na may potensyal pero kailangan natin ng malinaw na direksyon. Ang 7% na pag-angat ay isang sinyalis lamang na may konting sigla pero hindi pa rin sapat para tawaging tagumpay. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.